Ang mga batang nasunugan naman sa Tondo, Maynila nitong bagong taon may natanggap na sorpresa mula sa ilang volunteer. Ang nakaka-inspire na kwento, hatid ng saksing si Cesar Apolinario. Nasaksiyan ko ang saya ng mga bata sa Dagupan Extension sa Tondo ilang sandali bago nila sinalubong ang bagong taon. Pero agad itong napalitan ng kalungkutan matapos masunog ang kanilang mga bahay sa unang madaling araw ng 2016. Kasamang naabo ang gamit pang eskwela ng 10 taong gulang na si Kikay at 7 pa niyang kapatid. Sa isip ko, yung mga anak ko lang po, ilalabas ko na lang po. Okay. Anong naramdaman mo nung time na yun? Natakot. Tapos, takbo na kayo sa labas? Eh yung mga gamit nyo, yung bag, yung ano, Hindi sa na. school? Hindi na po. Nitong linggo, tila dininig ang dasal ng mga batang hanggang ngayon hindi pa nakakapasok sa eskwela dahil walang gamit. Yung mga gamit nyo, mga estudyante nagpalista. Kunin nyo na rito yung mga notebook. Kapatid mo? Okay. Kapansin-pansin ang pananabik ng mga bata sa pinakaaasam nilang kwaderno at panulat. Ang grupo ng mga nanay na ito namomroblema. Hindi raw kasi sila nailista sa mga mabibigyan ng gamit pang eskwela, gayong nasunugan din sila. So wala na ho kayo nasalpaw? Meron man yung lang sapatos ng anak ko, tsaka yung Uniform. pang-Jollibee. Eh yung notebook. Ay, wala na yun. Pati bag. Pero dahil sa tiyaga sa paghihintay at pagpila, nabahagian din sila. Ayaw nang magbigay ng payag sa kamera ng mga tumulong. Sapat na raw na nabigyan lahat ng mga batang nangangailangan. Sobra pa nga ang nadala nila sa dami ng nag-donate. Kabilang sa mga natulungan si Kikay na ikinuha rin ng gamit ang mga kapatid na pawang nasa elementarya. Bukod sa libreng kwaderno at panulat, may nag-storytelling pa. Lahat ng nakinig, binigyan din ng libreng libro at coloring books na magagamit nila sa paghasa ng kanilang kaisipan. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi.